Mga ka-mentors, real talk. Kahit gaano kaganda ang produkto mo, kung wala kang customers, wala ring sales. Pero don't worry, sa video na to, i-share ko ang 5 practical at tested negosyo tips para dumami ang customers mo at tuloy-tuloy ang kita ng business mo. Walang jargon, simple at applicable sa kahit anong negosyo. At kayang gawin kahit maliit lang ang puhunan. So, kung ready ka na palaguin ang customer at kita mo, let's dive in. Tip number 1, kilalanin ang target market mo. Hindi lahat ng tao ay magiging customer mo. At okay lang yan. Ang sikreto sa successful na negosyo ay malinaw kung sino talaga ang gusto mong pagsilbihan. Alamin ang age, location, needs and problems sila, yung buying behavior. Bonus tip, gumamit ng surveys, FB polls, o simpleng pakikipag-usap sa customers. Kung alam mo kung ano ang gusto nila, mas madali ka makakagawa ng offers na talagang mabebenta. Tip number 2, magbigay ng value, hindi lang produkto. Okay, let's be honest. Kung pare-pareho kayo ng binibenta ng competitors mo, bakit sa'yo bibili yung customers? The answer, value. Customers don't just pay for the product. They pay for the experience, service, and yung feeling. Pwede mong gawin, magbigay ng free tips o tutorials sa social media. Tulad ng ganito, ayusin ang packaging para mas premium yung dating. Bigyan ng simple previs or discount codes para ma-feel nila na special sila. Think of it this way. Kung bumibili ka ng kape, mas pipiliin mo ba yung 50 pesos na kape sa karinderya o yung 150 pesos na Starbucks na may pangalan mo pasakap? Same kape, iba yung value. Yun ang magic ng value. Tip number 3, gamitin ang social media ng tama. Most small business owners think social media is equals to post ka lang ng product tapos bahala na yung algorithm. Pero that's not how it works. People don't go to TikTok or Instagram to look at ads. They go there to be entertained, inspired, or educated. So instead of posting, buy my product, 199 pesos only, try mo to instead. Post a short tutorial, how I pack orders as a small business owner, share customer testimonials, ito ang feedback ng suki namin, show behind the scenes, ganito ginagawa ang bestseller namin. Here's why it works. The more people feel like they know you, the more they trust you. And people buy from people they trust, not from faceless brands na laging pasay lang. Tip number 4, build relationships, not just sales. Here's the thing, mas mahalaga ang repeat customers kaysa one-time buyers. Think about it. Kung may suki ka na bumibili every month, mas stable ang kita mo kaysa sa laging naghahanap ng bagong customers. So, paano ka magbi-build ng relationship? Mag-reply sa messages ng mas mabilis at mas maayos. Magpasalamat sa customers after bumili sila. Mag-offer ng loyalty rewards or exclusive deals para sa suki. Bonus tip, imagine mo may tindahan ka sa palengke. Babalik at babalik ang customer kapag kilala at gustuhan nila. Same thing online. People buy from brands they trust and feel connected to. Sales is good pero relationships build long-term business. Tip number 5, mag-experiment at mag-analyze. Ito yung part na madalas nakakalimutan ng small business owners. Lahat nagpo-post pero wala namang sinusukat kung effective ba. The truth is, business is like science. You test, you measure, then you improve. Pwede mong gawin, subukan ng iba't ibang captions o promo offers. Yung tinatawag na A/B testing. Gumamit ng FB, Instagram Analytics para makita kung ano ang pinaka-effective. Makinig sa feedback ng customers kasi minsan sila na nagsasabi ng solusyon. Bonus tip, kung hindi mo sinusukat, hindi mo malalaman kung alin ang nag-work at alin ang sayang lang ang effort. Think like an investor. Data-driven decisions lead to bigger results. Alright, recap tayo. Kung gusto mong dumami ang customers at lumaki ang sales mo, kilalanin ang target market mo. Magbigay ng value, hindi lang produkto. Gamitin ang social media ng tama. Build relationships, not just sales. Mag-experiment at mag-analyze. Alin dito yung uunahin mo sa negosyo? Comment mo below. I'd love to hear your thoughts. And comment mo na rin below kung ano yung mga next videos na gusto mong gawin. Comment mo below business online or online business para gumawa pa kami ng mga more videos na libre patungkol sa online business. By the way, may free resource ako para sa inyo. Access nyo yung The Philippine Wealth Starter Kit. Punta ka lang sa philmentors.com/free. Nandyan, mag-upload kami dyan ng mga business guide, marketing checklist, at growth action plan. So, access mo na. Libre yan para mapadami mo ang customers mo ng mas mabilis. Kung gusto mo ba ng tips para palaguin ang negosyo mo, like this video, subscribe, share mo din sa partner mo.
sa friend mo or sa kapamilya mo para mas maintindihan nila yung hard work na ginagawa mo. Mas makaka-relate sila, mas mag-a-align kayo. Okay ba yun? Remember, hindi lang about working harder. Minsan, about working smarter. Quick disclaimer, mga ka-Phil Mentors, lahat ng tips na shinare ko sa video na to ay para sa educational at informational purposes only. I'm not a licensed business consultant or financial advisor. Results will always depend on your own effort, strategy, and consistency. Bago gumawa ng malaking business decision, mag-research ka muna, kumonsulta sa professionals kung kinakailangan. At the end of the day, ikaw pa rin ang may control at responsable sa negosyo mo. See you sa susunod na video. Don't forget to subscribe, okay?